Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Gandang tanghali, Father. Dakilang kapistahan po ngayon ng banal na Santatlo. Para sa akin, ito po ang pinakadakila sa lahat ng mga dakilang kapistahan. Wala nang hihigit pa rito. Dahil ang ipinagdiriwang po natin ay ang kataas-taasang Diyos mismo. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Tatlong persona sa iisang Diyos at wala nang iba pa. Ang katotohanan ito ay lumalampas sa kayang abutin ng ating pag-iisip, sa kayang intindihin ng ating reason, kukulangin ng salita para makapture ang realidad na ito ng Diyos. May isang pari nga pong nagsabi matapos basahin ang Ebanghelyo na, "Today is the solemnity of the Most Holy Trinity. It is so great a mystery that today there will be no homily." Pero subukan na rin natin, mga kapatid, na kahit papaano ay gamitin ang salita. Kulangin man na ang ating bokabularyo, maiba man ang lengguwahe, at kapusin man sa paliwanag. Harapin natin ng may kapakumbabaan ang misteryong ito. At madidistinguish po natin ang tatlo sa ganitong paraan. Babasahin ko po ng mabagal at hindi ko na uulitin dahil hindi rin naman natin maiintindihan. Yun ho ang katotohanan. The Father begets His Son. The Holy Spirit proceeds from the Father and the Son, and yet remains Himself, self-conscious. The Father utters His eternal word, and from the knowledge going forth therefrom, there proceeds an inexpressible love, which is the Holy Spirit. Iisa lang po sila. In nature, mutually, and formlessly. Pero may distinction naman sa pagitan nila. Ayun. Hindi ko na po mai-translate ang karamihan. Hindi ko na rin dadagdagan. Baka kung ano pang heresy ang ating kabagsakan. Bibigyang din na lang po natin ang dynamics sa loob ng Godhead. Ang outflowing ng anak mula sa Ama at ng Espiritu Santo mula sa Ama at sa Anak ay inflowing din sa perfection ng essential unity ng Diyos. Okay. Sa medyo madaling salita, sa kasulok-sulukan po ng ating kaluluwa at sa kaibuturan ng ating puso't kalooban, natin mararanasan ang Diyos.
kung saan siya nananahan, umiiral at kumikilos. Maaari po nating tingnan ito in terms of relationships sa medyo mas madali pang salita. Tandaan po nating sa Genesis chapter 1 pa lang, naroon na ang mapagmahal na ama, ang minamahal na anak, at ang pagmamahal mismo, ang espiritong nag-uugnay sa kanila. Ayon sa verse 26 ng Genesis chapter 1, likhain natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. At kung nilikha tayo ng ayon sa larawan at wangis ng nagmamahalang komunidad ng Diyos, sa pagmamahalan din sa isa't isa tayo nararapat mabuhay. Ang outflowing ng pagmamahal na ito mula sa ating sarili, ang siya ring perfect sa inflowing ng biyaya ng Diyos sa ating pagkatao. Nabubuo naman sa ating pakikipagkapwa-tao. Habang hinahayaan po kasi nating gumawa ang Diyos sa atin, sumisilang naman ang kanyang biyaya. Mas napupuno tayo ng grasya, mas may kakayanan tayong maging daluyan ng pagpapala sa isa't isa. Para naman may mahawakan tayo kahit papaano, mabaon natin sa paglabas sa misang ito. Yamang hindi naman natin kayang lubusang maintindihan ang misteryong ito. Bumaling po tayo sa krus. Sa krus po natin makikita ang puso ng Diyos. Ang kalooban ng banal na Santatlo. Hindi lang po ang mahal na poong Jesus Nazareno ang naroroon. Sa huling tuos, lahat ng persona ng Diyos ay nasa krus. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Sa unang tingin, siyempre, ang makikita natin ay ang mahal na pong Jesus Nazareno lamang na nakabayubay at nagdurusa sa krus. Ipinahiya at hindi naintindihan. Pero nagtiwala, naging matapat, at kusang loob na ibinigay ang sarili sa pagsasakatuparan ng pangarap ng amang katubusan. Siya na napapakong kasama niya, nagdusang kasama niya, ipinakita niyang karapat-dapat siyang pagtiwalaan na hindi mang-iiwan. Nakakapit siya sa kanya na nagbibigay ng lakas ng loob. Sa kanya na nagpabago sa suklam patungo sa pagmamahal, sa sumpa patungo sa pagpapala, sa sama ng loob patungo sa kagandahang loob, at sa mistulang katahimikan ng Diyos patungo sa matibay na pananampalataya sa Diyos. Mula sa kanyang tagiliran ay tumigis ang pagpapalitan ng pagkakaloob at pagtanggap, ng pagmamahal at pagpapatawad. Buksan nawa nang tatanggapin nating banal na Eucharistia ang ating puso para patuloyin ang kanyang presensyang huhubog sa atin tungo sa ganap na pagpapakatao.
Manahanawa sa atin ang Espiritong Banal at tulungan tayong maging mga buhay na saksi sa kaisahan ng Diyos sa ating pakikipagkapwa-tao.